Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak kita with evidence. Ako, grabe pala kabibig ang ginawa ni General Torre. Nagpasaklolo si Hanilet Duterte, si Kitty Duterte, na humihingi sila ng medical attention kina Torre. At alam nyo ba kung ano ang sagot ni Torre? That's too much. Sobra na daw. Hindi na bibigyan ng special attention si Pangulong Duterte. At dahil dito mga kabibig, uminit na naman ang ulo ng mga supporters. Grabe daw. Kaya nga nagkaroon ng ng confrontation si Hanilet Duterte, si Kitty Duterte. Kitty Duterte eye to eye eh. Mata-mata acting ang ginawa ni Kitty Duterte eh. Pero si Hanilet talagang hindi makakontrol sa kanyang emosyon. Ngayon kabibig, ito ang nangyari. Ipapakita ko sa inyo ang latest development ni Tatay Digong. Ito yung pinost ni Kitty Duterte sa kanyang Instagram na humihingi sila ng saklolo. Ito kabibig Yan kabibig. They are denying my dad the proper health care he needs. They are keeping him confined here and not allowing us to bring him to the hospital. He is getting weaker by the minute. Tingnan niyo si Pangulong Duterte mga kabibig. Nakakaawa ang dating presidente ng Pilipinas. May oxygen niya nasa ilong niya ha. Tapos nangihina si Pangulong Duterte. Ito lang ba ang magagawa natin? Gising na mga kabibig. Humihingi ng tulong si Kitty Duterte na sana ay i-transfer si Pangulong Duterte sa hospital kasi every minute is very important kasi he's getting weaker by the minute, mga kabibig. Pero ano ang ginawa ni Torre? That's too much daw. Sobra daw. Yung hiningi ng mga Duterte. Kasi nakakaiyak kabibig na ganito yung klaseng ibibigay na concern and care sa ating presidente, na dating presidente mga kabibig. Ano na ba sila kawalang puso mga kabibig? Grabe no? Parang sinasabi, nakakalumo lang na pakinggan natin na for 6 years nag-serve si Digong, even though if you don't like him or what, pero dating presidente pinagkakaitan na mahospital ng proper medical attention at pinahiga diyan lang sa mga upuan na ipinagtagpi lang. Diba? Anong klaseng gobyerno ito, mga kabibig? Kita nyo, nakakaiyak. Nakakaiyak talaga ang sitwasyon ni Pangulong Duterte ngayon. Grabe. At alam nyo ba kung ano ang mga latest news ngayon? Ito pa mga kabibig ito ang mga latest news ngayon. Na a chartered Learjet bound for Netherlands already at Villamor Air Base. Flight plan approved on diplomatic mission with priority status for departure within the day. O dapat daw mga kabibig na si Pangulong Duterte ay maisurrender na sa the Netherlands sa ICC headquarters. At doon na lilitisin ang kanyang kaso. Yun mga kabibig, yun ang nangyari. They are processing Tatay Digong passport right now. They will send him to the Netherlands for trial. Dumating na ang private plane na kinuha ng Malacanang para ibigay si Tatay Digong sa ICC. Yan ang post ng mga ilang netizen. My sources are saying PRRD's passport is being processed for the Netherlands where he can be detained by the ICC. May eroplano na rin daw mga kabibig. Naku po. Ito kasi ang post ng Billionaires Channel na meron talagang chartered Learjet na gagamitin para i-transfer si Digong sa the Netherlands sa ICC court at doon magsisimula ang trial niya kabibig. Nakakapanlumo lang kabibig na ito ang nangyayari sa ating presidente ngayon.
Ito pala ang nangyari sa loob ng eroplano kanina kabibig. Ito, pakita ko sa inyo ha kung ano ang nangyari sa loob ng eroplano. Ito na. Yan kanina kabibig. You better go back to them and have the legal. For what? I am a citizen of this country, former president, and you show me a piece of paper and you ask me to go with you. Abogado ka? Tawagan yung abogado mo. Ito lang ginawa na kadigong kanina. Used to be and also I'm sorry to be talking that way, but you know, this is a serious matter. they just touched me to a copy of the kanina sir, request na mapagbigyan lang kayo na kawis bahay mo na po ang mga gamit. Kasi wala pang warrant until we get the copy of the warrant of arrest. Kasi yun man yung requirement. That is the only... There's a Yan ang mangyayari dyan. Galit na ang tampay. Bong, meron akong number, Bong. Meron akong cellphone na pwede. Pwede naman tawagan niyo si auditor yun. Sige, wag. Yung cellphone. You must have a legal basis. So, show to me now the legal basis for my being here. As apparently, I was brought here not of my own volition. It's somebody else's. Hindi ibang tao, ikaw siguro, masisisi sa akin. So you have to answer now for the deprivation of liberty. Yes, sir. I understand, Mr. President. The decision to bring you here is not a decision that was made by us. Hindi po namin decision. Yes, sir. Yes, sir. Ito po mga kabibig, ipakita ko sa inyo ang galit ng mga tao ngayon na hindi na makokontrol ang kanilang galit sa administrasyong Bongbong Marcos. Ito mga kabibig, share ko sa iyo ang video ha. Trending at pinag-usapan din ito. Go. Ito. Let's watch this video. Bulak ka. Bulak ka. Pinunog. Maminaw sa talaan para kami nagawa ang plano. I think sa Davao to. Bakit sinunan ko? O katulad ko sa mga reliyon mo. Ang kami nalaman. Parang bumalik tayo sa kanyang Marcelo, sabi ng yung mga naranasan noong ngayon ay parang wala ang Marcelo. Yung ibang mga Pilipino, nakakais na kung ano ang nangyari sa Pilipinas. Gulo ng Pilipinas. Yung mga investors na kayang di-invest sa Pilipinas. Mabuhay ang mga Duterte! Kaison ko, kanina, nagplano na mga first district kapitan, naman mo galon, o second district ng mga kapitan, third district ng mga kapitan, magpupunta sa palayo na ito panawagan na inalang ipalaya ang former president na si Tatay Digong. Iwa man sila. Asa na ipakita nila ang warrant of arrest? Wala sila ipakita. Illegal detention na ang ibuhat nila kay Tatay Digong. So kailangan na ito mapag-process na ata sa ato. Ang mga linya ni Born, manawag po sa inyo. Mga polis, mga sundalo, wala naman yung nagkabumotor. Ipalakan ni Tatay Digong. Ipalakan ni Tatay Digong ang inyong sinundan. Para nilang mo. Magulo na ang Pilipinas. So
So eto kabibig ha, ang latest photo na ipapakita natin sa kung ano ang update ni Pangulong Duterte ngayon mga kabibig. Eto na siya. Kita ko sa inyo. Yan po ang latest update ni Pangulong Duterte. Nakahiga sa upuan, may oxygen, nanghihina na po ang ating former president mga kabibig. Yan. Nakakaawa naman si Digong mga kabibig. Nakakaawa. Galing pa yan sa Hong Kong, nag-travel pa yan mga kabibig. Tingnan niyo. Nakakaawa ang ating presidente, mga kabibig. Bakit na ito ginawa kay Digong? Grabe. Hindi ba advantageous sa atin nung war on drugs si Digong? Hindi ba mapayapa ang Pilipinas ang war on drugs si Digong? Tapos ngayon, nag-iba lang ang administrasyon. Sabihin natin war on drugs ang pinaka-grabe na krimen na ginawa ni Duterte. Ito na ang nangyari. Ito na pala ang maging ang katumbas sa ginawa ni Duterte para sa safety ng Pilipinas. Ang pagkaisahan siya, ang ipakulong siya, at hindi nang mabigay ng proper medical attention. Nangihina na si Pangulong. Yan ang sabi ni Kitty Duterte ngayon eh. Nangihina na ang kanyang ama and he is weaker every minute mga kabibig. Magulo na ang Pilipinas. Saan pa tayo pupunta kung ganito lang palagi mga kabibig? So, ano ang iyong comment tungkol dito? Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news. Para ipakita sa mga friends nyo na, oh, tingnan mo, oh, happy ka na sa nangyari ni Digong. Yung mga kakamping dyan, yung mga feeling perfect, tingnan nyo, oh, happy kayo. Sa nangyayari ngayon, ang mga DDS lang ba ang apektado? Hindi ba ang buong bansa ang apektado? Come to think about it. Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.